Pinagmasdan ni Marem na ilapag ni Alejandro ang divorce paper sa maliit na lamesa sa kanyang harap. I already signed that. Perma mo na lang ang kailangan, sabi nito. Tumango naman si Marem bago inabot ang envelope at kinuha ang dokumento sa loob. Napatitig siya ng ilang segundo sa perma ni Alejandro bago lumihis sa space na ang kailangan na lang ay perma niya. Perma niya na lang ang kailangan at mapapawalang bisa na ang kasal nila. Mariing lumunok si Marem bago tiningnan si Alejandro. Bago ko pirmahan to, maaari ba akong humiling? Nagtagpo naman ang mga kilay nito bago sumagot. What is it? Naupo rin si Alejandro sa kanyang tabi. Can you give me 6 months? Wika niya habang diretso na nakatitig sa mga mata nito. 6 na buwan lang. All you have to do is make me feel as if you love me. Na minahal mo ako at masaya tayo mag-asawa sa loob ng 6 na buwan. Pagtapos ng 6 na buwan na yon, pipirmahan ko ng divorce paper natin. Na walang gulo o kahit anong problema. Nakatitig sa mga mata niya si Alejandro na para bang hinahanap nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Ngunit buo na ang desisyon ni Marem. 1 taon na lang din naman ang itatagal niya sa mundo. At gusto niya na kahit sa maikling panahon ay maramdaman din niya kung paano mahalin pabalik ng lalaking mahal na mahal niya. Ang akala ni Marem may tatanggi si Alejandro. Ngunit tumango ito. Okay. At yun lamang ang maikli nitong sinabi. Maraming salamat, Alejandro. Pangako ko sa'yo. Hanggang 6 na buwan lang. Pagkatapos nun, wala na akong kahit anong hihilingin sa'yo. Dahil aalis na ako pagkatapos ng 6 na buwan. Ilalayo ko ang aking sarili at ihahanda na para sa aking nalalabing mga araw sa mundo. Dagdag niya pa sa kanyang isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lumaki si Alejandro na imbes na hele ng isang ina ay ang tunog ng mga baril ang kanyang naririnig. Lumaki siya na imbes na laruan ng hawak ay isang tunay na baril ang nasa kanyang mga kamay. At ang pagkalabit sa gatilyo ang una niyang natutunan imbes na ang paglalakad at pagbigkas ng salitang papa. Nagkamuwang siya sa isang marahas na pamilya. Lumaki siya sa dahas. Hindi nagpapakita ng awa at walang sinasamba. He was raised to be as heartless as his father and as cruel as his ancestors. Ang nasa isip ni Marem ay baka iyan ang dahilan kung bakit masama ang ugali ng asawa. Kung bakit napakalamig lagi ng pakikitungo nito sa kanya. Because he should be heartless. Na dapat ay wala itong sinasamba. That he shouldn't lower himself o hindi siya pwedeng magpakita ng emosyon because it will undermine the way he was brought up. Alejandro, sasamahan mo ba ako mamaya sa pagbisita sa mga magulang ko? Ang nag-aalangan na tanong ni Marem sa kanyang asawa. No. Maikling sagot nito bago nag-angat ang tingin sa kanya. May meeting ako ngayong araw. Tumango si Marem at pinagmasdan na lang ang kanyang asawa na lagpasan siya at umalis ng kanilang bahay nang walang paalam. Kahapon ay sinabihan pa lang niya ito na gusto ng mga magulang niya na bumisita sila ngayong araw sa bahay ng mga ito. Nakiusap pa nga siya kay Alejandro kung maaari ay ibakante nito ang araw na ito para sa pagbisita nila sa kanyang mga magulang. Ngunit tila ay nawala na naman yon sa isip ni Alejandro. Nasaan na naman ang asawa mo, Marem? Tanong sa kanya ng ate niyang si Daniela. Hindi siya nakasama, ate. May mahalaga kasi siyang gagawin sa opisina. Paliwanag ni Marem at saka nagbaba ng tingin dahil halata sa mukha ng kanyang pamilya ang disappointment. Hay nako, may bago pa ba? Palagi namang walang oras ang asawa mo sa'yo. Hindi na lamang umimik si Marem dahil batid niya na mauuwi na naman sa pangiinsulto ang sasabihin ng ate niya tungkol sa kanya. Ganon ang ugali ng ate niya. Wala itong ibang gusto kundi ang ipahiya siya.
Kaya ayaw niya na lang nadudungan pa ang sinasabi nito dahil batid ni Marem na siya lang din naman ang masasaktan sa huli dahil ang lahat naman ng sinasabi ng ate niya ay puro totoo. Hindi ba nakunan ka na, Marem? Biglang tanong sa kanya ng Auntie Lucelle niya na kasabay nila sa hapag. Opo, Auntie. Sagot niya naman. Hay nako, ikaw lang ata sa lahi natin ang nakunan. Hindi ka kasi pala simba kaya ka ganyan. Kung siguro ay laman ka lagi ng simbahan, baka hindi nangyari sa'yo yun. Nagsisimba naman po ako, Auntie. Sadyang may mga pangyayari lang po na hindi natin inaasahan. Hindi ko naman po sinisisi yun sa madalang kong pagsimba. Sabi niya. Nako, baka naman kasi pinapabayaan mo ang sarili mo porket ubod ng yaman ang naging asawa mo. Itinikom na lang ni Marem ang bibig niya. Ang auntie niya ay isang pastora ngunit kung makapagsalita ito ay para bang hindi ito laman ng simbahan. Walang preno ang bibig na para bang hindi ito marunong makiramdam na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin siya sa nangyari sa anak nila ni Alejandro kahit na mahigit 7 buwan na mula nang nangyari yon. Mabuti pa itong si Daniela, hindi muna nagpabuntis. Tumutulong sa ama mo sa pagpapatakbo ng kumpanya ninyo. Higit sa lahat, mabait ang manliligaw niya. Dapat ay tumulad ka na lang sa ate mo. Sabi ulit ng auntie niya. Mahina naman na natawa si Daniela. Nako auntie, masyado niyo naman po akong pinupuri. Baka kung ano naman po ang isipin nitong kapatid ko. Ay, bakit? Totoo naman ang sinabi ko Kung sana ay tumulad siya sa'yo, baka hindi siya minamalas-malas. Tingnan mo, kahit ubod ng yaman ang napangasawa niya ay tila wala namang pakialam sa kanya. Kinagat ni Marem ang pang-ibabang labi at pinili na itikom na lamang ang kanyang bibig. Nasasaktan siya sa mga sinasabi ng mga ito, lalo na't nasa harapan naman nilang mommy niya, ngunit wala namang ginagawa para ipagtanggol siya. Nakikinig din ang iba niyang kapatid at pinsan ngunit wala ring ginagawa. Sa halip ay tila nasisiyahan pa sa naririnig. Baka po ay busy lang talaga ang asawa niya. Alam niyo naman po, may-ari ng malaking kumpanya ang asawa niya. Sabi pa ni Daniela at naramdaman ni Marem ang pagtingin nito sa kanya. Sus! Huli kong nakita ang asawa niya nung kinasal silang dalawa. Abay yun na pala ang una't huli. Wika naman ang Auntie Lucelle niya. Oo nga pala. Bakit ngayon ay hindi mo pa sinasagot ang manliligaw mo, Daniela? Hindi ba galing naman sa mayamang pamilya yung si Felix? Balita ko ay graduate pa raw siya sa Harvard Medical School at mabait pa. Opo, Auntie. Mabait nga po yung si Felix. Matagal niya na rin po akong nililigawan. Kung ganon, bakit hindi mo pa siya sagutin? Jackpot ka na kung yun ang magiging asawa mo. Nako, lahat kami dito ay boto sa inyong dalawa. Nahihiya na inipit ni Daniela ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Hindi pa po kasi ako ready magka-boyfriend, Auntie. Mas gusto ko po muna mag-focus ang buong atensyon ko sa kumpanya. Napakabait mo talagang bata ka, Daniela. Bakit nga ba hindi sa'yo nagmanay ang kapatid mo? Kung sana lang ay inaayos niyang buhay niya, baka maaari rin natin siyang ipagmalaki katulad mo dahil matalino at maganda rin naman siya. Iba po kasi si Daniela kay Marem, Auntie. Singit naman ang kuya niya na si Daniel na kakambal ni Daniela. Huwag niyo na nga po silang ipagkumparang dalawa. It's such a huge disrespect to Daniela. Natawa ang lahat sa sinabi ni Daniel. Si Marem lang siguro ang hindi at bahagya na lang nang ngumiti. Nagtagpo ang mga mata nila ng ate Daniela niya nang ngumisi sa kanya at ang mga mata ay nagyayabang. Daniel, masyado ka naman. Natatawa na sabi pa ni Daniela. At ganito naman lagi ang gusto ng ate niya. Gusto nito na lagi itong bida sa lahat at nasa kanya lahat ang atensyon. Gustong gusto ng ate niya na lagi siyang napapahiya. Ang ikadudurog niya ang ikinakatuwa nito. Tigilan niyo na nga yan. Darating ng daddy ninyo. Magagalit na naman yon. Pag naabutan niya na ganyan ang ginagawa ninyo. Sabay sa kanila ng kanyang ina. Ate Lucelle, hayaan niyo na lang po si Marem. Malaki naman na siya at may sarili na ring pamilya. Kaya niya na ang kanyang sarili. Sabi pa nito sa Auntie Lucelle niya. Ang akala ni Marem ay ipagtatanggol na siya ng kanyang ina. Ngunit bakit pa nga ba siya umasa? Mula bata pa ay hindi na siya pinagtanggol ng kanyang ina. Kahit pa maraming umaaway sa kanya noon.
Maliban sa kanyang ama ay isang tao lamang ang nagtanggol sa kanya noon. Iyon ay si Alejandro de la Merced, na dati niyang schoolmate noong elementary pa siya. Bata pa lamang ay ramdam na ni Marem na hindi siya mahal ng magulang niya. Mabait lamang ito sa kanya kung nasa harapan nila ang kanyang ama. Ang ate Daniela niya at dalawa pang kapatid ang paborito ng kanyang ina. Lumaki si Daniela na naliligo sa papuri ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Kaya naman sa tuwing may achievement si Marem ay nagagalit ito sa kanya dahil ang gusto ng ate niya ay hindi niya makuha ang atensyon. "My princess, you're here!" Masaya na saad ng kanyang ama nakakapasok lang sa kusina kung nasaan sila nang makita siya. Masaya naman na tumayo si Marem at sinalubong ng mahigpit na yakap ang kanyang ama. "I miss you, Dad." Naglalambing siya. "I miss you too, princess." Tugon ng kanyang ama na hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi. "Ang tagal niyong hindi dumalaw dito ng asawa mo. Where is he? Kasama mo ba siya ngayon?" Hinanapan ng mga mata nito kung nasaan ang asawa niya. Nahihiya namang umiling si Marem. "Hindi po, Dad. Busy po kasi siya sa company niya ngayon." "Hay, masyado na talagang lulong sa trabaho yung asawa mo. Wala nang oras para sa amin." Nagbibiro na sabi ng kanyang ama. "Kuya, kailan ba nagkaroon ng oras sa atin ng asawa niyang si Marem? Kahit nga sa kanya ay walang oras ang asawa niya." Sabat pa ni Lucel kaya palihim pa na napangisi si Daniela. "Busy lang ang batang yon. Alam mo naman na nagpapatakbo ng malaking kumpanya. Kailangan niyang ibuhos ang lahat ng oras niya sa trabaho. Lalo na't ang alam ko ay may bago siyang project at tagapagmana rin ni Don Henry ang batang yon. Intindihin na lang natin siya. Ang mahalaga ay nagtatrabaho siya ng mabuti para mabigyan ng maayos na buhay itong si Marem." Sa pamilya niya ay ang ama niya lang ang kanyang tanging kakampi at siyang laging nagtatanggol sa kanya. Ni minsan ay hindi pa nagalit sa kanyang ama. Kahit pa noong nabuntis siya ay hindi ito nagalit sa kanya. Sa halip ay tinulungan pa siya nito na kausapin si Alejandro patungkol sa pagbubuntis niya. Nang dahil sa pagdating ng ama niya ay wala na ulit masamang nasabi sa kanya ang Auntie Lucel niya at kapatid. Puro sa kanya na rin ang topic nila habang kumakain dahil panay ang tanong ng kanyang ama tungkol sa kanya. At kahit pa alam ni Marem na hindi masaya ang mga ito na nasa kanya na naman ang atensyon, ay wala silang nagawa kundi ang sumabay sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Gabi na makauwi si Marem sa bahay nila ni Alejandro, ngunit wala pa rin palaroon ang kanyang asawa. Mga katulong lang nilang naroon. Dahil hindi pa naman siya nakakaramdam ng antok, ay pinili ni Marem na hintayin na lamang niya si Alejandro. Gusto niya rin kasi itong makita bago siya matulog. Hindi alam ni Marem kung ilang oras na siyang naghintay. Basta ang alam niya lang ay malalim na ang gabi nung marinig niya ang sasakyan ni Alejandro. Nakaidlip na rin siya sa sofa sa kahihintay. Agad siyang tumayo at lumapit sa pinto at saka binuksan iyon. Kabababa lamang ng kanyang asawa mula sa sasakyan at pasuray-suray pa ito na naglalakad. "Alejandro, kakatapos lang ng trabaho." Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sasabihin niya nang maamoy ang matapang na amoy ng alak mula dito. Lasing na lasing ito at hindi na makalakad na matuwid. "Yeah, got a problem with that?" Lasing na tanong nito sa kanya at ang mapungay nitong mga mata ay tumitig sa kanya. "Tutulungan na kitang umakyat sa silid mo." Akmang tutulungan niya na ito nang tabigin nito ang kanyang kamay. "Don't touch me. I can handle myself. I'm sober." At nagpagewang-gewang ito habang naglalakad. Huminga na lang ng malalim si Marem bago pinulot ang mga hinubad nito na damit. Nasa may hagdan na siya ngunit natigilan siya nang makita ang stain ng lipstick sa polo na hinubad ni Alejandro na isang white long sleeve. Tininan niya ang asawa na umaakyat na sa hagdan. Kahit na nasasaktan sa kanyang nakita, ay pinili ni Marem na isang tabi iyon. Sinundan niya si Alejandro hanggang sa silid nito at inayos ang pagkakahiga nito sa kama at kinumutan para hindi ito lamigin. Ngunit tinanggal din naman nito ang kumot sabay sabi ng, "It's fucking hot." Habang si Marem ay nilalamig dahil sobrang lamig sa loob ng silid nito. Si Alejandro naman ay inis na inis at hindi mapakali. "Gusto mo bang maghilamos muna para mawala ang init?" Nauutal na tanong niya sa asawa. Nakahiga pa rin ito ngayon at nakapikit ang mga mata ngunit magkasalubong ang kilay. "Ikukuha na lang kita ng towel sa banyo para mapunasan natin ang katawan mo."
Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla nitong hawakan ng kanyang kamay. Minulat nito ang mga mata ay mapungay na tinitigan siya. May problema ba, Alejandro? Napatili siya nang bigla na lamang siya nitong hilahin, dahilan para bumagsak siya sa katawan nito. Ngunit agad din naman ito na gumawa ng kilos para magkapalit ang kanilang pwesto at para ito na ang nakaibabaw sa kanya. Ano bang... Hindi alam ni Marem kung ilang beses ba naputo lang sasabihin niya ng gabing ito dahil sa pagkakataong yon ay pinutol na naman ito ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng pag-angkin ng kanyang labi. Nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi niya nagawa na makapag-react agad. Habang patuloy sa paghalik sa kanyang labi si Alejandro, hanggang sa mga labi nito ay bumaba na rin papunta sa kanyang lieg at hindi sinasadya na may lumabas na halinghing mula sa kanyang nakaawang na labi. Alejandro, I think this is too much. Sinubukan niya na itulak palayo sa kanyang asawa. Ngunit masyado itong malakas at ayaw nang makinig sa kanya. Hanggang sa tuluyan na rin siyang nilamon ng init ng katawan at hinayaan niya na angkinin siya nito ng gabing yon. Nagising si Alejandro na yakap-yakap siya ni Marem. Marahan na inalis niya ang baraso nito na nakapulupot sa katawan niya at naupo sa kama. Kinusot ni Alejandro ang kanyang mata at sinabunutan ng sariling buhok. Masakit pa ang ulo niya sa dami ng nainom niya kagabi. Sa totoo lang ay wala siyang maalala sa kung ano nga bang nangyari kagabi dahil sa sobrang kalasingan niya. At tila may kung anong uri ng gamot siya na nainom kagabi. But one thing he was sure of, something happened to them. And he seemed to be wild last night dahil may mga pasa ang pulso ni Marem. At sigurado si Alejandro na siyang may gawa nun. Not to mention all the bite marks on her neck. Huminga siya ng malalim bago bumaba sa kama at dumiretso sa loob ng banyo. Tiningnan ni Alejandro ang sariling refleksyon sa salamin na may malalim na iniisip bago naghilamos at sipilyo. Pumasok na ba ang Sir Alejandro niyo sa opisina? Tanong na kagising lang na si Marem sa isa sa kanilang mga kasambahay. Opo ma'am, kanina pa po. Ganun ba? Napatango siya bago napahawak sa kanyang balakang. Masakit pa ang buong katawan niya dahil sa nangyari kagabi. Pakiramdam ni Marem ay naraharo siya. Nalulungkot din siya dahil ang akala niya ay maaabutan niya pa si Alejandro bago ito pumasok sa trabaho kaya ay nagmamadali siyang bumaba. Maaari mo ba akong ipagtimpla ng maiinom? Medyo masama kasing pakiramdam ko ngayon. Pakiusap pa ni Marem. Opo ma'am, ano pong gusto niyong inumin? Gusto niyo po ba ng gatas o kape po? Gatas na lang po. Pwede pong pakidala na lang din sa silid ko. Opo ma'am, kakatok na lang po ako sa pinto mamaya. Sige po, salamat. Umakyat na ulit si Marem sa kanyang silid at sa banyo dumiretso. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makita ang mga hiki sa leeg niya. Kaya naman pala gano'n na lang ang pamumula ng pisngi ng kasambahay nila kanina habang magkausap sila dahil sa itsura niya. At ang suot niya pang damit ay ang damit ni Alejandro. Naghilamos na siya at nagbihis. Bago dumating ang kasambahay sa tapat ng pinto ng kwarto niya, dala ang gatas ay nakabihis na siya. Noon pa man ay lagi nang late si Alejandro kung umuwi. Ngunit mas napapadalas ata ngayon. Minsan pa umuwi ito na mataas na ang sikat ng araw at laging hindi nawawala ang stain na kulay pulang lipstick sa damit nitong suot. Gustong magtanong ni Marem sa kanyang asawa pero pakiramdam niya ay wala naman siyang karapatan na tanungin ito. Nasasaktan na siya, ngunit pinipili niya na lang na itikom ang bibig niya sa takot na baka mag-away ulit sila ni Alejandro. Kumain ka lang lagi ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Baka kahit paano ay makabawi ang katawan mo. Sabi sa kanya ni Dr. Diego. Sa ngayon ay hindi muna kita bibigyan ng gamot dahil baka hindi kayanin ng katawan mo sa dami ng gamot na iniinom mo sa loob lamang ng ilang buwan. Napatango naman si Marem. Naintindihan ko po, Doc. Mga masustansyang pagkain lang din pong kinakain ko at madalas din po ako na mag-ehersisyo. Ngumiti ang doktor sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Alam ko na malakas ka at makakabawi pa ang katawan mo. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Ngumiti at nagpaalam na si Marem sa kanyang doktor at saka nagmamadaling umuwi. Dahil nag-aalala siya na baka nasa bahay na nila si Alejandro at hindi nga siya nagkamali.
Pagdating niya ay nasa bahay na si Alejandro at malamig na tingin ang sinalubong nito sa kanya. "Saan ka nang galing?" Ang malamig na tanong nito sa kanya. May binili lang ako sa labas," sagot niya. At lihim na kinagat ang kanyang labi para pakalmahin ang kanyang sarili dahil sa nanginginig na siya at ang boses niya ay nauutal na. "Nang ganong katagal?" May pagdududa sa boses ni Alejandro. Mahaba kasing pila kanina sa counter." At mabuti na lang ay tila naniwala naman si Alejandro sa sinabi niya. Hindi na ulit ito nagtanong. Si Marem naman sana ang magtatanong sa kanyang asawa kung saan ito natulog kagabi, ngunit hindi natuloy nang tumunog ang cellphone nito at agad na sinagot ni Alejandro ang tawag. "Where are you?" Tanong ni Alejandro sa kausap. Magkasalubong pa ang kilay. "Okay, I'll be there within a sec. Hintayin mo ako." At wala man lang kahit na anong sinabi sa kanya. Wala man lang paalam kung saan ito pupunta na nilagpasan siya. Pinagbasta na lang ni Marem ang kanyang asawa. Naninikip ang dibdib dahil iyon ang unang beses na narinig niya na makipag-usap ng ganon si Alejandro. Napakababa ng tono ng kanyang boses. It was sweet and tender. Ni minsan na hindi pa siya kinausap ni Alejandro sa ganoong tono ng boses. "Marem, iha, may gusto ka bang ipaluto sa amin ngayon?" Tanong sa kanya ni Manang Adel, ang kasambahay nila. Bahagya niya itong initian at sumagot ng, "Wala po, Manang. Wala po akong ganang kumain ngayon. Prutas na lamang po sigurong kakainin ko mamaya." "Sigurado ka ba, iha?" Naninigurado na tanong pa rin ito. Napapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. "Opo, sa kwarto lamang po ako." Nagpaalam na siya sa matanda at umakyat na sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang mga make-up na binili niya rin kanina. Hindi siya mahilig sa mga make-up. Nang lumalaki siya, hindi naman siya nakikitaan ng hilig sa pagmi-make-up. Ngunit mula nang magkasakit siya ay kailangan niyang matuto na gumamit ng make-up para matakpan ang mga walang kakulay-kulay niyang mukha. Upang sa ganon ay mabigyan ng kulay ang mukha at mga mata niya at walang makapansin na may dinaramdam siya dahil matagal niya na iyong tinatago. Ayaw niya iyong ipaalam sa iba. "Nasa opisina bang sir ninyo?" Tanong ni Marem sa mga kasambahay nila na nahahanda ng merienda. "Opo ma'am, kasama niyo po si Sir Alex. May mahalaga po yatang pinag-uusapan." Marahan siyang tumango. "Para ba sa kanila yung hinahanda niyo?" "Opo ma'am. Ako na lang magdadala niyan sa kanila." "Sigurado po ba kayo ma'am?" "Oo." Tipid niyang sagot at bahagyang ngumiti. Pumayag naman ng kasambahay at binigay na sa kanyang merienda na inihanda. Ngayon lang ata na natili si Alejandro sa bahay nila ng buong araw, kaya medyo nakakaramdam siya ng tuwa. Madalas kasi na umuwi lang ito sa bahay nila para matulog at pagkagising ay aalis din agad para pumasok sa trabaho. Nasa tapat na siya ng pinto ng opisina ni Alejandro. Kakatok na nga sana ngunit natigil nang makitang nakasiwang naman ang pinto. Hinawakan niya na lang ang doorknob at tinulak ng bahagya ang pinto. "So what's your plan now that your ex-lover is back? Alam namin na palihim kayo na nakikitang dalawa. Itatago mo na lang bang lahat?" Iyon agad ang narinig niya na tanong ni Alex, kaibigan ni Alejandro sa kanyang asawa, kaya hindi niya nagawa na tawagin si Alejandro. Natigilan siya at hindi nagawa na makakilos. Nagsisimula na ring mamuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung ganon, iyon palang dahilan kung bakit may mga stain ng lipstick na nakikita sa kwelyo na suot nito. Dahil sa palihim nitong kinikita ang dating kasintahan. Wala naman ako ibang magagawa kundi ang ilihim ang relasyon naming dalawa." Sagot naman ni Alejandro. "Yeah, pero hindi naman pwede na lagi nyo na lang itatago. May plano ka bang mag-file ng divorce?" At wala namang pagdadalawang isip na sumagot si Alejandro. "Yes." Nanlumo si Marem sa kanyang narinig. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang pagikbi sa takot na baka may marinig siya ni Alejandro. "Ganon na lang? Hindi ka man ba naaawa sa asawa mo ngayon?" Hindi sumagot si Alejandro. Umaasa siya na kahit awa man lang ay maramdaman ito sa kanya. Ngunit tila wala man lamang itong nararamdaman para sa kanya. Kahit katiting na awa ay wala. Ano pa bang saysay ng kasal namin ngayon? Na wala naman ang magiging anak naming dalawa.
Malamig ang boses na tanong ni Alejandro. Una pa lang, ayun lang naman ang dahilan kung bakit kami nagpakasal, hindi ba? Kung talagang yun lang naman pala ang dahilan kung bakit kayo kinasal, bakit kailangan mo pang paabuti ng taon ng pagsasama ninyo? She had a miscarriage when she was 3 months pregnant. Hindi mo na sana pinatagal para hindi mo na siya masaktan. Hindi niya na kayang magtagal doon at pakinggan pa ang pag-uusap ng dalawa. Humakbang ang kanyang paa paatras hanggang sa tuluyan na siyang umikot at nagmamadaling umalis. Hindi niya na alintana kung natatapon man ang laman na juice na dala niya. Una pa lang, ngayon naman talaga ang dahilan kung bakit sila kinasal na dalawa. Alejandro got her pregnant. Pareho silang lasing nang nangyari yon. Naglasing siya ng gabing yon dahil narinig niya ang mga masasakit na salita na sinabi ng kanyang ina sa kanya. Habang si Alejandro naman ay lasing din ng gabing yon. And since she was a virgin at masyadong conservative ang kanyang pamilya, kailangan na panagutan siya ni Alejandro. Ngunit noong 3 buwan pa lang ang tiyan niya ay nakunan siya. Hindi man niya kasalanan talagang nangyari sa kanilang magiging anak, ay hindi maiwasan na hindi sisihin ang sarili niya sa nangyari. Hindi siya lumabas ng silid niya ng araw na yon. Nagmukmuk lamang siya sa loob at walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Kinaumagahan na siya lumabas. Magang-maga ang kanyang mga mata at pansin yon ng kanilang mga kasambahay. Anong nangyari, iha? Bakit magang-maga yung mata mo? Tanong ni Manang Adele na kakapasok lamang ng kusina at agad na napansin ang pamamaga ng kanyang mga mata na kahit pa tinakpan niya ng makeup ay hindi na naitago. Ha? Wala naman po, Manang. May napanood lang po ako kagabi kaya hindi ko po napigilan ang pag-iyak ko. Ay nako, wag kang masyadong manonood ng mga ganon. Nasisira ang ganda ng mga mata mo. Mas mabuti pa kung mga comedy na lang ang panoorin mo. Sabi pa ni Manang. Oo nga po Hindi na po ako manonood ulit na nakakaiyak. Hindi ko po napigilan ng mga luha ko Sagot niya naman. Nakikinig si Alejandra sa kanila. Ngunit walang sinabi at pinagpatuloy na lamang ang pag-inom ng kape. Mabuti na lang at naniwala sa kanya si Manang at hindi na nagtanong pa. Sinulyapan ni Marem si Alejandro bago siya naglakad palapit sa counter at nagtimpla ng gatas para sa sarili. Nang matapos ay nilapag niya sa harap na lamesa. Nasa harap ni Alejandro ang gatas niya bago siya naupo sa tapat nito. Gusto niya na makausap si Alejandro ngunit naaalala niya ang mga narinig kahapon. Kaya hindi niya magawa na makaboses dahil pakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa lalamunan niya. I'll be gone for 2 weeks. Si Alejandro ang una nagsalita. Natigil siya sa paghalo sa gatas at mabagal lang na tumango. May mahalaga akong kailangan gawin sa opisina. Pwede kang umuwi sa bahay niyo kung ayaw mo dito habang wala ako. Hindi, okay lang ako dito. Dito na lang ako, hihintayin ko na lang pag-uwi mo. Tinitigan siya ni Alejandro na para bang may kung anong hinahanap na sagot sa mga mata niya. Ngunit hindi siya nakipagtitigan. Nangangamba na baka makita nito ang emosyon sa kanyang mga mata. Napilit niyang tinatago. Wala namang sinabi ulit si Alejandro at tumango na lang. Pagkatapos magkape, basta na lang umalis ng walang paalam kahit pa magkaharap na silang dalawa. Nalulungkot at nasasaktan siya dahil alam niya na kung anong dahilan kung bakit ito mawawala ng 2 linggo. Alam niya na pupuntahan ni Alejandro ang dating kasintahan para makasama ng 2 linggo. Gusto niyang magalit ngunit batid niya rin naman na wala siyang karapatan dahil kinasal lang naman sila sa kadahilanan na nabuntis siya ni Alejandro at hindi dahil sa mahal nilang isa't isa. At higit pa ron, magpa-file na rin naman ang divorce si Alejandro sa kanya. Mrs. De La Merced, masyado na pong malala ang cancer ninyo. Mabilis na kumakalat ang cancer sa iyong katawan. I am so sorry to convey this news, but it appears that your cancer has progressed to a stage where a cure is unlikely, and the treatment is no longer effective. Malungkot na sabi sa kanya ni Dr. Riego na ginawa ng lahat para matulungan siya, ngunit sadyang hindi niya matalo ang kanyang sakit. Kung ganun po sa puntong to ay may taning na po ang buhay ko, hindi ba? Bagaman nalulungkot ay nagawa niyang patatagin ang boses niya. Inaasahan na rin naman ni Marem na mangyayari ito. Naganap nga lang ng mas maaga kaysa kanyang inaasahan. Mabagal na tumango si Dr. Riego. I regret to inform you, Mrs. De La Merced,
that the prognosis indicates you have approximately 1 year left to live. Malungkot na tumango naman si Marem. Wala siyang naging sagot at tuloy-tuloy lang sa pagbagsak ang kanyang mga luha na para bang tubig sa talon na walang katapusan. Dinaluhan naman siya ng doktor niya na siyang nag-alaga sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang doktor na nagtatago sa kanyang sekreto at pinagkakatiwalaan niya. Maraming salamat, Doc. Araw-araw kong tatanawin na utang na loob ang pag-aalaga niyo sa akin. Alam ko na ginawa mo ang lahat para maligtas sa tulungan ako. Sadyang nakatadhana lang siguro talaga na mangyari to sa akin. Umiiyak na sabi ni Marem sa kanyang doktor. Nandito lang ako para sa'yo, Marem. Alam kong mahirap para sa'yo ang nalaman mong ito. Pero nandito lang ako para damayan ka. Maaari mong sabihin sa akin ang lahat ng gusto mong sabihin. At maaari rin kitang samahan na gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa loob ng 1 taon. Hindi siya sumagot at niyakap lang ng mahigpit si Marem. Hindi niya alam kung paano niya ipoproseso ang lahat ng sakit na nadarama niya ngayon. Pakiramdam ni Marem ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Wala na sigurong mas masakit pa sa nararamdaman niya ngayon. Nalaman niya na meron na lamang siyang 1 taon sa mundo at anumang oras ay magpa-file na ng divorce ang asawa niya. Dad, mahal na mahal po kita. Nakangiti na sabi niya sa kanyang ama bago ito niyakap ng sobrang higpit. Kayo po ang pinaka-best dad ever. Wala na po akong ibang hihilingin na maging ama sa mundong to kundi kayo lang. Nagtataka man sa kanyang kilos at mga sinasabi ay niyakap din siya pabalik ng kanyang ama. Mahal na mahal din kita, princess. Ikaw palagi ang paborito ng daddy. Ngumiti si Marem at mas lalo niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Gusto nang bumagsak ng mga luha niya ngunit pinipigilan siya sa takot na baka ay makahalata ang kanyang ama at magtanong kung ano nga bang nangyari sa kanya. Ayaw niya nang ipaalam sa kanyang amang tungkol sa kanyang sakit dahil may sakit din ito sa puso. Natatakot siya na baka pag nalaman nito ang sakit niya ay may kung anong mangyari dito. Ayaw niya nang pag-alalahanin ng kanyang ama. Mommy, niyakap niya rin ng sobrang higpit ang kanyang ina na nagulat at gusto pa sana siyang itulak palayo. I love you, Mom. Mahal na mahal ko rin po kayo ng sobra-sobra. Ano bang ginagawa mo, Marem? Lumayo ka nga sa akin. Nagagalit na sabi nito. Lumayo naman siya at ngumiti sa kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang luha na hindi niya namalayan na tumutulo na pala at saka gumiti siya sa ina. Pasensya na po, nadala lang ako, sabi niya. Hindi sumagot ang ina niya at naiinis na lang na inayos ang gusot na damit. Napabuntong hininga naman ang kanyang ama na nakita ang lahat. Nilapitan nito ang ina niya at pinakalma. Naninikip ang dibdib niya, ngunit ngumiti pa rin siya. Kahit hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina habang lumalaki siya, naniniwala si Marem na kahit katiting ay may pagmamahal din naman ang kanyang ina para sa kanya. Yayakapin mo rin ba? Hindi na nagawa pang tapusin ni Daniel ang sasabihin. Nang yakapin din ni Marem ang kuya niya ng sobrang higpit at wala na lang ibang ginawa kundi ang hayaan siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Marem? You're acting weird, sabi ni Daniel nang lumayo siya. Masaya lang po talaga ako, kuya, sagot niya. Kahit ang totoo ay gustong tumulo ng mga luha niya. Gusto nang bumagsak ng mga tuhod niya at magmakaawa ang kanyang pamilya na sa 1 taon niya na lang sa buhay sa mundo ay mararamdaman niya man lang ang pagmamahal ng mga ito. Kahit sa maikling panahon ay maramdaman niya man lang na masaya ang mga ito na kasama siya. Anong dahilan ng saya mo para yakapin na lang kami bigla-bigla? You're weird. Sa sobrang saya ko po kasi gusto ko kayo na yakapin. Baka sakaling mahawa rin kayo sa saya ko. Pagsisinungaling niya. Nang makita niya na pumasok sa loob ng pinto si Daniela, ay agad niya itong nilapitan at niyakap din ng mahigpit. Natigilan si Daniela at nagtaka sa naging kilos niya. Masaya ako na nandito ka na, ate. Anong nangyari? And why are you suddenly hugging me? Ngumiti si Marem. Gusto lang kitang yakapin. At muli niya itong niyakap. I love you, ate. Kahit hindi mo ako mahal ay mahal pa rin kita. Gusto ni Marem na maramdaman ng pamilya niya ang pagmamahal niya.
Ayaw niya na isipin ng mga ito na hanggang sa nalalabing mga araw niya sa mundo ay galit siya sa kanila. Na kahit minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal nila, ay hindi naman nakaramdam ng galit si Marem para sa kanila. Masaya siya tingnan kung may kaharap siya na ibang mga tao. Nakangiti siya na para bang walang problema na iniisip. Ngunit ang hindi nila alam ang ngiting yon ay isa lamang maskara. At kapag mag-isa na siya sa kanyang silid, ay doon niya binubuhos ang kanyang mga luha. Mrs. De La Merced, wika ng kanyang abogado na tumatawag sa kanya. Do you have an idea na nag-file na ng divorce ang asawa mo? Yes. Oh, I'm sorry. Ang akala ko kasi wala kang alam sa bigla niyang pag-file ng divorce dahil maging ako ay nagulat dahil masyadong naging biglaan ang pagpasya niyo. Nagulat ako nang biglang may dumating na lamang na dokumento sa opisina ko. Lumunok si Marem ng laway. Oh, huwag po kayong mag-alala, attorney. Pareho po namin kagustuhan ng divorce. Wala pong problema sa paghiwalay namin. Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo na lang sa akin kung nakapirma ka na sa divorce at nang maasikaso ko na rin. Opo, maraming salamat. At ang sakit at lungkot pa na kanyang nadarama ay mas lalo lamang na lumala nang sandaling malaman niya na nag-file na nga ng divorce si Alejandro. At pirma niya na lang kailangan para tuluyan ang mapawalang bisa ang kanilang kasal. Bata pa lamang ay kilala niya na si Alejandro. At sa murang edad ay iniibig niya na rin ito. Dati silang magkapit-bahay kaya alam niya kung anong pamilya ang meron ito. Ang sabi ng kanyang ama sa kanya ay ang lolo raw ni Alejandro ang nagmamay-ari ng malalaking kumpanya, ngunit hindi lang daw iyon ang nagpayaman sa kanila. May ibang business pa raw ang magulang ni Alejandro na sinimulan pa ng mga ancestors nito. Tikom ang bibig nila sa kanilang mga nalaman dahil mga makapangyarihan ng pamilya ni Alejandro na kahit ang gobyerno ay walang magawa laban sa kanila. Noong bata pa si Marem ay hindi na bago sa kanya na sa tuwing may makikita siya ng mga lalaki sa bahay ni Alejandro na mayroong mga mahahabang baril. Ganun pa man, kahit ganoong pamilya ang kinalikahan ni Alejandro, ay naniniwala siya na mabait na tao si Alejandro. Naniniwala siya na hindi ito katulad ng mga magulang at ancestors nito. Kahit pa noong umalis na ang pamilya ni Alejandro at hindi na ulit nakita ang batang si Alejandro, ay hindi na walang paniniwala niya na mabait ito. At napatunayan niya nga iyon nang minsang may nambuli sa kanya sa kanyang school at hindi inaasahan na schoolmate pala silang dalawa at ipinagtanggol siya nito. Ngunit matapos yon ay naglaho si Alejandro at high school na nang muli silang nagkita. Noong high school siya ay schoolmate ulit silang dalawa at minsan pang hinarang ni Alejandro ang sarili noong muntik na siyang mapagsakan ng bookshelf sa kanilang library. Nang dahil nga roon ay mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para kay Alejandro. Ngunit naudlot iyon nang bigla na naman itong maglaho. Muling nagtagpo ang kanilang mga landas nang pareho silang lasing at may nangyari sa kanila sa isang bar. At nang ikasal silang dalawa, ay umasa si Marem na baka matutunan din siya nitong mahalin. Umasa siya na baka maging masaya ang kanilang pamilya. Ngunit isa lamang pala iyong akala. Dahil kahit anong gawin niya, ay hindi pa rin pala siya nito natututunang mahalin. Andito ka ba para sabihin sa akin ang tungkol sa pag-file mo ng divorce? Tanong ni Marem kay Alejandro. Kasalukuyan nakaupo siya sa sofa at si Alessandro ay kakapasok lamang sa loob ng kanyang silid. Yes. Mariin na napalunok si Marem. Gusto na namang bumagsak ng mga luha niya ngunit pinigilan niya. Pinagmasdan din ni Marem na ilapag ni Alejandro ang divorce paper sa maliit na lamesa sa kanyang harapan. I already signed that. Pirma mo na lang ang kailangan. Sabi pa nito. Tumango naman si Marem bago inabot ang envelope at kinuhang dokumento sa loob. Napatitig siya ng ilang segundo sa pirma ni Alejandro bago lumihis sa space na ang kailangan ay ang pirma niya. Lagdaan niya na lang talaga ang kailangan at mawawala na ng bisa ang kasal nila. Mariin namang lumunok si Marem bago tiningnan si Alejandro. Bago ko pirmahan to, maaari ba akong humiling? Nagtagpo naman ang kilay nito bago sumagot. What is it? Naupo rin si Alejandro sa kanyang tabi. Can you give me 6 months? Wika niya, habang diretsyo na nakatitig sa mga mata nito. 6 na buwan lang. Make me feel as if you love me. Na minahal mo ako.
at masaya tayong mag-asawa sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan na yan, pipirmahan ko ng divorce paper natin ng walang gulo o kahit anumang problema. Nakatitig sa mga mata niya si Alejandro na para bang hinahanap nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Ngunit buo ang desisyon ni Marem. 1 taon na lang din naman ang itatagal niya sa mundo. At gusto niya na kahit sa maikling panahon ay maramdaman din niya kung paanong mahalin pabalik ng lalaking mahal na mahal niya. Gusto niya na maranasan ang mga bagay na hindi niya mararanasan kung wala na siya sa mundo. Ang akala ni Marem ay tatanggi si Alejandro sa hiling niya. Ngunit tumango ito. Okay. At iyon na lamang ang maikling nitong sanabi. At kahit pakasunduan lamang yon ay masaya si Marem dahil mararanasan niya na kung ano ang pakiramdam ng mahalin ni Alejandro. Maraming salamat, Alejandro. Sabi niya ay bahagyang ngumiti. Pangako ko sa'yo na hanggang 6 na buwan lang. Pagkatapos nun ay wala na akong kahit anong hihilingin pa sa'yo. Dahil aalis na ako pagkatapos ng 6 na buwan. Ilalayo ko ang aking sarili at ihahanda para sa aking nalalabing mga araw sa mundo. Dagdag niya pa sa kanyang isipan. Good morning, love. Nabigla si Marem nung pagkababa niya sa hagdanan na bigla na lamang siyang sinalubong ni Alejandro at humalik pa ito sa kanyang noo. Dahil sa labis na gulat ay hindi niya nagawa na makapag-react agad at nanatili lamang siyang nakatitig dito. Anong gusto mong kainin for breakfast? Maghahanda ako para sa'yo. Tanong pa nito. Takang-taka pa rin si Marem. Hindi niya alam kung bakit ganito umakting ngayon si Alejandro sa kanya. Napatitig siya sa nangungusap nitong mga mata. Isang kurap at bumalik sa isipan niya ang naging kasunduan nila kahapon. Ngayon pala ang unang araw na nagpapanggap ito na mahal din siya nito. Nilayo ni Marem ang kanyang sarili mula kay Alejandro na kinakunot naman ng noon ito. Oh, wala. Ako na lang bahalang maganda ng almusal ko. Akmang lalagpasan niya na ito nang hawakan ni Alejandro ang kamay niya at hinila siya palapit sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Marem. Nakasandal ang kanyang likuran sa katawan nito. Tumaas pa ang isang kilay nito sa kanyang balikat at papunta sa may leeg niya. At hinawi ang buhok niya na parang maging exposed ang leeg at tenga niya. Napasinghap si Marem nang ilapit ni Alejandro ang mukha sa leeg niya at humalik sa kanyang balikat. Hindi mo man lang ba ako babatiin? Naglalambing na bulong ni Alejandro sa kanyang tenga. Mariing lumunok si Marem ng sariling laway. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pasensya na. At ginising niya rin ang kanyang sarili at agad siyang lumayo kay Alejandro. Good morning. Hindi ko sinasadya na makalimutan kong batiin ka. Napakunot ang noon ni Alejandro. What's wrong? Bakit mukhang takot na takot ka sa akin? Inayos ni Marem ang kanyang buhok para matakpan muli ang balikat niya. Natakot siya na baka makita ni Alejandro ang pasa niya roon na hanggang ngayon ay halata pa rin. Wala, nabigla lang ako. Isang beses pang humakbang palapit sa kanya si Alejandro bago dumukwang para mapantayan ang mukha niya. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at nakatitig ito ng diretso sa kanyang mga mata. Don't be surprised with actions, love. Remember? My heart, love, and all my attention will be yours for 6 months. Tumango si Marem. Tila kailangan niya nang sanayin ang kanyang sarili sa ganitong actions ni Alejandro. I'm sorry, sabit niya. Sumabay ka na sa akin kumain ng almusal. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Napangisi si Alejandro na makitang sinusubukan niyang umakting na normal. Hindi ako papasok sa trabaho ngayon. Huh? I want to spend the entire day with you. At hindi naman alam ni Marem kung paano niya sasanayin ang sarili kung ganito ang ginagawa ni Alejandro. Ni minsan mula na maging mag-asawa sila ay hindi pa ito lumiban sa trabaho kahit pa may sakit ito. Pero ngayon ay hindi ito papasok para lamang makasama siya. Hindi mo na kailangan gawin yon, Alejandro. Hindi naman ganun ang gusto ko na gawin sa pagpapanggap mo na mahal mo rin ako. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang ilagay ni Alejandro ang hintuturo nito sa kanyang bibig para patigilin siya sa pagsasalita. I love you. Diretso nakatitig ito sa kanyang mga mata.
And I want to spend this entire day with you. Dahil magiging sobrang busy ako bukas. Sa halip na sumagot ay humakbang siya paatras palayo rito. Nire-remind niya ang kanyang sarili na kaya lamang sinasabi ni Alejandro ang tatlong katagang yon na gustong gusto niyang marinig dahil sa yon ang hiniling niya dito na gawin. Sige, kung ganun ay mag-almusal na tayo. Tinalikuran niya na ito at takmang lalakad na palayo nang hawakan na naman ni Alejandro ang kanyang kamay at sabay silang naglalakad papasok ng kusina. Halata ang gulat sa mukha ng mga kasambahay nila nang makita silang ganon. Lalo pa nang ipaghila siya ni Alejandro ng upuan at ito pang naganda ng almusal niya. Salamat, nahihiyang wika niya. Eat well, love. Ako nagluto ng lahat ng yan. Sabi nito bago naupo sa harapan niya. Hindi makakain ng maayos si Marem at halos hindi na rin siya makalunok dahil ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Alejandro na para bang ayaw nang alisin ang mga mata sa kanya kahit ilang segundo. Pinilit na lunukin ni Marem ang laman ng bibig niya bago sinalubong ang mga mata ni Alejandro. May problema ba? Ngumiti si Alejandro bago inabot ang gilid ng kanyang labi at pinunasan. You're a messy eater. It's cute. Inabot din ni Marem ang kanyang labi at pinunasan ang gilid. Salamat. Hindi na alam ni Marem kung paano niya pa mapapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso ng araw na yon. Dahil buong araw ay nakasunod lamang sa kanya si Alejandro at ginagawa mga bagay na ni minsan ay hindi nito ginagawa sa kanya noon. Anong ginagawa mo dito, Alejandro? Ganun na lamang ang gulat na naramdaman ni Marem na nung pagkalabas niya sa banyo, kakatapos lang na mag-half bath ay nasa kama niya si Alejandro. Nakaupo ito sa paanan ng kama at diretsyo nakatitig sa kanya. Basa rin ang buhok nito dahil bagong ligo. I'm going to sleep here with you. Sagot nito kaya halos malaglag ang panga ni Marem. Ha? Bakit? Dahil gusto ko na makatabi ka. Ayaw mo ba akong katabi ngayon? At hindi naman sa ayaw ni Marem na makatabi ito sa pagtulog. Sadyang hindi lamang siya sanay dahil sa hindi naman sila katabing natutulog. Minsan lamang mangyari yon. At yun ay kung may nangyari sa kanilang dalawa. Pero umalis din naman si Alejandro kinaumagahan bago pa man siya magising. Ganun pa man ay pumayag na si Marem sa gusto na mangyari ni Alejandro ngayong gabi. Sa iisang kama nga sila matutulog ngayong gabing ito. Come here. Tinapik ni Alejandro ang tabi ng kinauupuan. Tumalima naman si Marem at naglakad pa palapit dito at sa tabi nito ay naupo siya. Nilagay nito sa balikat niya ang kanyang mga buhok bago kinuha ni Alejandro ang towel na hawak niya at ginamit iyon para punasan ng butil ng tubig sa kanyang batok. At halos hindi na siya gumalaw at huminga nang ilapit nito ang mukha sa kanyang leeg. You smell good. Pinatakan nito ng halik ang gilid ng leeg niya, pababa sa kanyang balikat. Bahagya pa nitong binaba ang manggas ng suot niyang damit, kaya tumambad ang balikat niya dito. Nilapit din ito ang labi doon at pinatakan nito ng halik. At halos hindi na huminga si Marem habang nakahiga sa tabi ni Alejandro. Matapos ang nangyari kanina ay hindi niya na alam kung paano niya papakakalmahin ang kanyang sarili at mabilis na tibok ng kanyang puso. Come closer, love. Pinulupot ni Alejandro ang braso sa bewang niya at hinila ang kanyang katawan palapit sa katawan nito. Ang nakakuyom niyang kamay ay nakadikit sa dibdib nito at ang mga mata ay nakatitig doon. Good night, Marem. Bago nito pinatakan ng halik ang kanyang noo. Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Marem kung paano niya nga ba nagawa na makatulog ng gabing iyon at tila napasarap pa nga ata. Pareho ang tulog nila dahil 8:00 na sila nagising. Nakayapos pa rin ang braso ni Alejandro sa bewang niya at siya'y nakasiksik sa dibdib at katawan nito. Bye love, I'll see you later. At bago pa umalis si Alejandro ay ginawaran pa nito ng halik ang noon niya. Napahawak na lamang doon si Marem at pinagmasdan ng sasakyan nito paalis. Ma'am, dito pa po ba sa bahay kakain ng lunch si sir? Paglipas ng ilang oras ay nagtanong sa kanyang kasambahay nila. Hindi ko po alam wala po ba siyang sinabi sa inyo? Tanong niya naman. Wala po ma'am. Ganun ba? Kung ganun ay damihan niyo na lang ang lulutuin niyo. Baka sakaling dito siya kumain ngayong araw. Sige po ma'am.
At dahil wala rin magawa si Marem sa bahay, ay naisip niya na tumulong na lang sa kanila na magluto for lunch. Hindi naman marunong magluto noon si Marem. Ngunit magmula nang maging mag-asawa sila ni Alejandro, ay natuto na rin siya magluto dahil ang gusto niya ay lagi niya itong maipagluto. Ma'am! Humahangos sa pumasok sa loob ng kusina ang isa pang kasambahay na hawak ang cellphone niya. Naglilinis po ako sa kwarto ninyo at nakita ko po yung cellphone ninyo. Kanina pa po tumatawag sa inyo si Sir Alejandro kaya tumakbo na po ako papunta dito. Agad naman siyang lumapit dito at kinuha ang cellphone niya. Salamat ate, sabi niya sa kasambahay bago sinagot ang tawag ng kanyang asawa. Hello? Hello love? Mula sa kabilang linya ay naupo si Alejandro sa head ng long table kung saan may mga tao na para sa meeting nila ngayong araw. Ang lahat ng tao sa long table na yon na kapwa nakasuot ng itim at may mga baril ay napatitig sa boss nila. Nasa office ako ngayon, in a minute magsisimula na rin ang meeting namin. Ganun ba? Bakit tumatawag ka pa? Baka naaabala ko ng meeting ninyo. No, not really. Tiningnan ni Alejandro ang mga tao sa long table. Hindi naman sila nagmamadali. Pwede kong simulan ng meeting after an hour. I wanna talk to you. Huh? Awkward na tiningnan ni Marem ang kasambahay nila na nasa kusina. Simulan mo ng meeting ninyo, ibababa ko na tong tawag. Anong ginagawa mo? Bago niya pa man mababa ang tawag ay nagtanong ulit si Alejandro. Tumutulong ako sa pagluto ng lunch, sagot niya. Really? Diyan ako kakain later then. Talaga? Nasiyahan si Marem sa narinig. Yes, sagot naman ni Alejandro. My wife cooked. I should eat with you later, right? At ang lahat ng mga kasama ni Alejandro sa silid ay gulat na gulat. Oo nga't alam nila na kasal ang boss nila dahil sa suot nitong singsing ngunit ang akala nila ay hindi yun totoo. Dahil ni isa sa kanila hindi pa nakikita ang boss nila. Kaya ang marinig na kausap ngayon ng boss nila ang asawa ay nabigla sila dito. Totoo pala talagang may asawa na ang boss nila. Sige, hihintayin na lang kita mamaya. Ibababa ko ng tawag para masimulan mo ng meeting ninyo, sabi niya. Alright baby, I miss you. Ang malambing naman na sagot ni Alejandro. Hindi naman sinagot ni Marem ang sinabi nito at basta niya na lang na binaba ang tawag. Samantala ay napapangiti naman si Alejandro na binaba na rin ang cellphone niya. Nagseryoso lamang nang mapansin na sa kanya palang mata ng lahat ng mga kasama niya sa conference room. At tulad nga ng sinabi ni Alejandro ay dumating ito sa bahay nila ng lunch. May dala pa itong ice cream para sa kanya. May gagawin ka ba mamaya? Tanong ni Alejandro. Tapos na silang kumain at naghahanda na naman ito ngayon para pumasok sa opisina. Wala, sagot niya. Oh, I wish I could spend another day with you. Naglalambing na yumakap ito sa kanya at pinatong ang baba sa kanyang balikat. But I still have tons of meetings today. Lumayo na ito sa kanya. Pumasok ka na, baka malate ka pa sa meeting mo. Ngumuso naman si Alejandro. Hindi na lang kaya ako papasok ngayon. Kinunutan niya to ng noo. Hindi ka na pumasok kahapon. Hindi ba't ang sabi mo ay naghihintay na sa iyong mga kamiting mo sa resto? But I can easily cancel the meeting. I don't mind losing the multi-million. Hindi niya na hinayaan na tapusin pa nito ang sasabihin nang sandaling marinig niyang katagang multi-million. Pumasok ka na, baka naghihintay na sa iyo ngayon ang ka-deal mo. Nagbuntong hininga na lang si Alejandro bago sumagot. Fine, I'll see you later then. At ginawaran siya ng halik sa noo. Sa sumunod pang mga araw ay ganun lagi ang ganap ni Alejandro. Malambing ito sa kanya na para bang sanay na sanay ito na gawin yon at para bang natural na lang yon kay Alejandro. Ngunit si Marem ay hindi na talaga nasanay. Parang hindi pa ata ang cancer niya magiging sanhe ng maaga niyang pagkawala sa mundo, kundi ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Nang sandalingang iyon ay hinayaan ni Marem na kalimutan niyang tungkol sa kanyang sakit at dahilan kung bakit ginagawa ni Alejandro ang lahat ng to. Hinayaan niya na lang ang kanyang sarili na i-enjoy kung ano mang meron sila. Akala ko ba'y kasama mo ang asawa mo ngayon? Ang Auntie Lucelle niyang nagtanong. Opo, Auntie, susunod na lamang daw po siya, sagot naman ni Marem.
Ay nako, bakit pa nga ba kami umaasa na isasama mo siya sa ngayong gathering na ito? Kasalukuyang nasa family gathering siya at imbitado lahat ng pinsan niya. Chinese ang kanyang grandparents at nakaugalian na nila na laging magsama-sama sa tuwing may mga mahalagang event sa pamilya nila. At ngayon nga ay kaarawan ng Auntie Lizelle niya. Kasama niya na sana kanina papunta dito si Alejandro, ngunit bigla itong nagka-emergency kaya ang pangako nito ay susunod na lamang sa kanya. Hinayaan na lamang ni Marem kung ano-ano ang sasabihin ng auntie niya at hinanap kung nasaan ang kanyang ama. Agad niya rin itong natagpuan. Kausap ang mga kapatid nito na ang iba ay sa friends na nakatira. "Hello there, Marem!" Masaya na bati ng kapatid ng ama niyang si Sophie. Hindi niya ito ka-close dahil sa ibang bansa ito nakatira at doon din nag-aral. "You've grown much. The last time I saw you, 18 ka pa lang. Where's your husband na?" He had an emergency. Susunod na lang daw po siya." Sagot niya naman. "Oh, I see. I'm so excited to meet him na." Ang inihiling naman ni Mare may makasama niya sa table itong mga babait na kapatid ng kanyang ama. Ngunit, ang Auntie Lizelle niya naman ang kasama niya sa table. Walang tigil ang mga ito sa pagkukumpara sa kanya sa ate Daniela niya na natatawa naman. "Ano ba yung asawa mo, Marem? Araw ng kaarawan ko, hindi man lang siya nagpakita ngayong araw?" Sabi ng Auntie Lizelle niya sabay pa napailing. Pasensya na po, Auntie," wika niya. "Hay nako, minsan hindi ko na rin gustong ugali niyang asawa mo. Oo nga't alam namin na mayaman siya. Pero dapat ay makibagay din naman siya sa amin dahil pamilya mo kami. At hindi rin naman tayo mahirap. Ang manliligaw nitong si Daniela na si Felix ay mayaman din naman, pero marunong naman siyang makisama." "Hayaan niyo na po, ma," sabat ng babaeng anak ng Auntie Lizelle niya. "Bakit po ba pati yun pinoproblema niyo pa? Kung ayaw pong makisama sa atin ang asawa ni Marem ay hayaan niyo na. Kahit ako man po, kung galing din ako sa respected na pamilya tulad ni Alejandro, ay hindi rin po ako makikibagay sa pamilya natin. Lalo na kung walang tigil sa pagputak niyo maririnig ko." "Watch your mouth, Grace. Hindi kita pinalaki ng ganyan." Galit na saway ni Lizelle sa anak. Napairap si Grace. "Nagsasabi lang po ako ng totoo, Mom. At saka pwede ba, tigilan niyo na rin pong pagkumpara sa asawa ni Marem at manliligaw ni Daniela? It's such a huge disrespect to Alejandro. Wala pa sa kalingkingan niya si Felix. If it weren't for his parents, Felix won't be in this position right now. Tingnan niyo naman po kung sino dapat ang respetuhin at kampihan ninyo." Natahimik ang lahat ng nasa table dahil sa sinabi ni Grace. Si Daniela ay napayuko at may hiya sa mukha. Maging si Lizelle ay hindi na nakaboses. Habang hindi naman alam ni Marem kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Halos nakaawang na rin ang bibig niya sa sinabi ni Grace. Ngayon lang dumalo si Grace sa gatherings nila at ngayon lang din ito nagsalita ng ganon. "Oh, that's your husband, Marem." At doon lamang nawala ang awkwardness sa hangin dahil sa sinabi ni Grace. At lahat sila ay napalingon sa paparating na si Alejandro. Napatayo at nangiti na rin si Marem. "Hello, love. I'm sorry I'm late," sabi sa kanya ni Alejandro sabay humalik sa noo niya at napangiti naman si Marem. Niyapos din ni Alejandro ang baso sa bewang niya bago tiningnan ng mga nasa table na nakaawang ang labi habang nakatingin sa kanila. Pasensya na po kung ngayon lang ako. Late na po ba ako?" Ang Auntie Lizelle niyang sumagot. "Hindi, iho. Nasa tamang oras lang ang pagdating mo." Mabuti naman po kung ganon. Ang akala ko po kasi late na ako. Nagkaroon po kasi ng emergency sa office kaya hindi ko na nasamahan ng asawa ko papunta dito. Nakangiti naman na paliwanag ni Alejandro. Kayo pong may kaarawan, hindi po ba?" "Oo, iho. Ako nga yun." "Para po sa inyo ito, Auntie. Happy birthday po." Inabot ni Alejandro ang hawak na paper bag sa Auntie Lizelle niya na para ngayong anghel kung umakting. Panay ang ngiti at para bang kanina lang ay wala itong sinasabi na masama patungkol sa kanya. Bumaling sa kanya si Alejandro. "Baby, nasan sila mama at papa?" Tinutukoy nito ang kanyang mga magulang. "Kausap nila mga kapatid ni Daddy. Gusto ka nga nilang makita at makilala. Puntahan na ba natin sila?" Sabi niya. "Sure." Tiningnan ulit ni Alejandro ang Auntie Lizelle niya at kasama nila sa table.
If you excuse us, kakausapin ko lang po sila mama at papa. Sige iho, hintayin ka na lang namin dito. Nakalagay pa rin sa likuran niya ang kamay ni Alejandro habang naglalakad sila, palapit sa mga magulang niya na napangiti na makita sila. Good afternoon pa. Nagmano pa si Alejandro sa kanyang ama. Good afternoon din po ma. At sa kanyang ina rin. Mabuti naman at nakarating ka ngayon iho. Wika ng kanyang ama. Opo pa, pasensya na po kung ngayon lang po ako nagkaroon ng oras na dumalo. Ayos lang yon, iho. Naiintindihan naman namin ang dahilan mo. May ngiti sa labi na wika ng kanyang ama. Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po pa. Tinapos ko na po kagabi para makadalo ko ngayon. Mabuti naman kung ganon, basta hindi ka namin naabala. Nag-usap pa sila na matagal at masaya ang mga magulang niya sa pagdating ni Alejandro. Dahil ngayon lang ito pumunta mula nang maging mag-asawa sila. Maging ang kanyang inay natuwa na rin. Oh my, I can't believe you're the husband of my older brother's princess. Masaya na sabi ng Auntie Sophie niya. I am happy na makilala ka. Hindi ako naka-attend sa wedding ninyo noon dahil may important event ako sa France back then. Masaya rin po ako makilala kayo, ma'am. Sagot naman ni Alejandro. Nako, just call me Auntie Sophie. You're my niece's husband naman. Are you treating my niece good ba? Ngumiti si Alejandro at hinapit ang bewang niya palapit sa katawan nito. Of course, Auntie. I'm treating my queen well. Namumulang pisngi ni Marem dahil sa mga tanong sa kanila ng kapatid ng kanyang ama at dahil na rin sa sinasakyan din ni Alejandro ang mga pang-aasar nila sa kanila. Oh gosh, this is the limited bag edition of Louis Vuitton. Hindi ba't sobrang mahal nito? You shouldn't spend that much money on me. Manghang sabi ng Auntie Lucelle niya nang mabuksan ang regalo ni Alejandro. Hindi naman po, para po sa inyo talaga yan. Regalo naming mag-asawa. Sana po ay nagustuhan ninyo, sagot ni Alejandro. Ang totoo ay hindi naman alam ni Marem na magre-regalo rin pala si Alejandro sa Auntie Lucelle niya. Kaya may dala rin siyang regalo kanina. Aba, sobrang nagustuhan ko itong regalo mo sa akin, iho. Masaya na sagot ng Auntie Lucelle niya. Masaya po kami kung ganon. Bago siya nito binalingan. Right, baby? Ngumiti siya at iniwas ang tingin. Yes. Kamusta naman ang buhay mag-asawa ninyo, Alejandro? Mahirap ba mula nang makuna ng asawa mo? Nagtanong ang isa pang kapatid ng kanyang ina na si Salvi. Tila napansin naman ni Alejandro ang biglang paglungkot ng kanyang muka dahil sa naging tanong sa kanya ng auntie niya. Kaya inabot na lamang niya ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Yes, it was hard. Pero nalagpasan naman po naming mag-asawa. Right now, we're still in the process of moving on. Unti-unti na po namin na natatanggap that it was what's meant for our child. Mabuti naman at hindi ka nagalit sa asawa mo sa nangyari o kaya naman ay humanap ng iba. Even though it was not all her fault, she's still responsible for your child dahil nasa loob yun ang sinapupunan niya. She could have at least taken care of herself. Nilayo ni Marem ang kanyang kamay na hawak ni Alejandro at nagbaba ng tingin kaya naman ay naramdaman niyang pagtingin sa kanya ni Marem. And he didn't dare to speak. After all, Alejandro was everything that her auntie said. Nagalit ito sa kanya at humanap ng iba. Kaya nga ito nag-file ng divorce sa kanya. Hindi po, auntie. Alam ko naman po na walang kasalanan ng asawa ko sa nangyari sa anak namin. Pareho namin hindi ginusto ang nangyari sa aming anak. And besides, bakit naman po ako hahanap ng iba? When I am already the luckiest man on earth for having her as my wife. Alam naman ni Marem na kasinungalingan ng lahat ng sinabi ni Alejandro. Na walang totoo kahit isa doon. Ngunit hindi niya rin alam kung bakit tila gumaan ang pakiramdam niya na marinig na hindi ito galit sa kanya sa nangyari sa kanilang anak. Even though it was a lie, it makes her happy. Anong klaseng tanong ba naman yan, Salvi? Ngayon na nga lang dumalo si Alejandro sa ganitong gathering, mga ganyan pang tinatanong niyo sa kanila? Hindi niyo ba alam na nasasaktan pa ang anak ko sa mga walang kwentang tanong ninyo? Nagalit ang kanyang ama kaya agad niya itong pinakalma. Maging ang kanyang ina ay kinausap din ito ng mahinahon. Pasensya ka na kuya, sabi ni Salvi.
Hinawakan din siya ni Alejandro sa balikat at ang mga mata nito ay nagtatanong na para bang sinasabi nito kung ayos lang ba siya. Tinanguan niya lang ito. Mabuti na lang at matapos noon ay wala na ulit nagtanong ng kung ano-ano sa kanila sa takot na baka muling magalit ang kanyang ama at may kung ano pang mangyari dito. What's wrong? Nag-aalala na tanong ni Alejandro nang natigilan si Mariam. Nakagat ko ang dila ko, sagot niya. I think someone's talking about me behind my back. Nasugatan ba? Pinakita niya sa kanyang asawang parte ng dila na nakagat niya. Hinawakan naman siya ni Alejandro sa batok at tiningnan nito ng mabuti ang dila niya. Wala naman, masakit pa rin ba? Do you need medicine? Ihingi kita sa mga maids. Noong akmang tatayo na ito ay pinigilan niya at hinawakan ng kamay. No need, hindi naman na masyadong masakit. Are you sure? Yes, I'm fine. Muli namang naupo si Alejandro bago kinuha ang tissue at ginamit iyon para punasan ang gilid ng labi niya at kamay niya na nalagyan ng cake. Napapangiti naman si Mariam habang pinagmamasdan niya ito. Alejandro, hindi ba may bago kang bukas na company sa ibang bansa ngayon? Anong bansa nga yun? Tanong ng asawa ni Salvi. Sa New York po, uncle. Actually, it's my third company there. Sagot ni Alejandro na abala pa rin sa pagpupunas sa kamay niya. Talaga? Bakit nagtayo ka pa? Hindi ba mahirap magpatakbo ng maraming kumpanya? Hindi naman po. Sa isang kumpanya lang po ako nakatutok ngayon. I have hired a CEO for my other companies at para po sa aming mag-asawa ang bagong tayo. Sa tingin ko po kasi hindi pa sapat ang mga pagmamay-ari ko ngayon for us. I want to give my wife and my future children the best life. Talaga? Ang auntie Luzelle niya yan. Kung ganoon sa puntong yan ay hindi na halos kailangan magtrabaho ni Mariam. Tumango naman si Alejandro. Yes, that's what I actually want. She don't need to work. I can provide for us. But isn't that bad? Sabi pa ni Luzelle. I mean, you know your wife will be spoiled. Dapat magtrabaho pa rin siya para sa inyo. Well, I don't think spoiling my wife is bad at all. That's a husband's duty. Hindi po ba ganun din ang ginagawa ng asawa ninyo sa inyo? As long as I am earning, Madam doesn't need to work. Besides, my only goal is to spoil my wife. Sagot naman ni Alejandro na muli nagpatahimik sa lahat, lalo na sa mga walang tigil niyang aunties. Ang hindi alam ng dalawa ay nasa kanila rin ang mata ng lahat ng naroon. Ang iba ay napapangiti at natutuwa sa nakikita, ngunit ang iba ay nakabusangot. Ganun ba talagang ginagawa sa'yo ng mga auntie mo sa tuwing nagkikita kayo? Tanong sa kanya ni Alejandro. Andito sila ngayon sa loob ng kanyang dating silid na kanilang bahay kung saan sila magpapalipas ng gabi dahil humiling sa kanya ang kanyang mga magulang na kung maaari ay doon na muna sila magpalipas ng gabi. Huh? The words they spoke to you. They're in different tone. As if your feelings doesn't mean anything to them. Ganun ba laging ginagawa nila sa tuwing nagkikita kayo? Nagbaba pa siya ng tingin at hindi na sumagot. Huminga naman ng malalim si Alejandro bago siya hinila palapit sa dibdib nito. I'm sorry. I'm sorry if they always say those things to you. Sabi nito habang hinagod ang likuran niya. Pangako, magmula ngayon na hindi ko nahahayaan na makarinig ka pa ng kung ano mula sa kanila. Ang akala ni Mariam ay wala itong pakialam sa mga sinasabi ng mga auntie niya kanina, na hindi nito pinansin ang laging pagsusubok ng mga ito na pagkumpara sa ate niya, na lagi nitong binabara. Nagtitimpi lang pala ito kanina dahil ayaw nito na masira ang gabing iyon. Sa sumunod na araw, linggo, hanggang sa umabot na ng buwan ay laging sweet sa kanya si Alejandro. Walang araw na hindi nito pinaramdam sa kanya na mahal siya nito tulad ng hiniling niya dito. Kahit paulit-ulit na pinapaalala ni Mariam sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay pagpapanggap lang at darating ang araw na iiwan niya rin si Alejandro at ang buong mundo, hindi niya pa rin napigil ang sarili. Nasanay na nga rin siya ng tuluyan sa pagiging sweet na to sa kanya. Ngunit lahat nga ay may hangganan, walang nagtatagal. Dahil ang araw na hindi niya hinihiling na dumating ay paparating na at hindi niya mapigilan ang pag-ikot ng kamay ng orasan at pagbabago ng araw at buwan.
May malubha po akong sakit, Dad. Malungkot at umiiyak na pagtatapat niya sa kanyang ama. Ilang buwan na lamang po ang itatagal ko sa mundo. Ano bang sinasabi mo, anak? Huwag kang magbibiro ng ganyan. Sabi ng kanyang ama na tuluyan na rin pumatak ang luha na kanina pa pinipigil. I have cancer, Dad. Ang sabi sa akin ng doktor ko ay ilang buwan na lamang ang itatagal ko dahil masyado raw mabilis ang pagkalat ng cancer sa katawan ko. Nandumo ang kanyang ama at walang pigil sa pagbagsak ang mga luha. Tumayo ito at saka niyakap siya ng mahigpit. Bakit mo ngayon lang sinabi sa akin to? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin na may sakit ka? Ayoko na mag-alala kayo sa akin, Dad. May sakit po kayo sa puso. Natatakot po ako na baka pag nalaman yung tungkol sa sakit ko may masamang mangyari sa inyo. Hindi ko po kakayanin kung may masamang mangyari sa inyo nang dahil sa akin. Kayo lang pong tanging kakampi ko sa mundong ito. Sagot niya. Hindi ko rin po sinabi kay Mommy dahil batid ko po na waralan silang pakialam sa akin. Ayoko na mahalin nila ako dahil may sakit ako. Ayoko po na maging mabait sila sa akin dahil sa sakit ko. Mahirap man para kay Marem ang lahat ng ito, ngunit kailangan niyang magpaalam na. Kailangan niya nang sabihin sa kanyang amang tungkol sa sakit niya dahil ilang linggo na lang at matatapos ng usapan nila ni Alejandro at kailangan niya nang lumayo para ihanda naman ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Alam ba ni Alejandro ang tungkol sa sakit mo? Mabagal siyang umiling. Hindi po. Inilihim ko po sa lahat ang tungkol sa sakit ko dahil ayoko na magbagong pakikitungo nila sa akin ng dahil lamang sa awa. Muli siyang niyakap ng sobrang higpit ng kanyang ama. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanya sa kung ano man ang naging pagkukulang nito sa kanya. You're so strong, princess. I am proud of you dahil nagawa mong labanan ng sakit mo ng ganong katagal nang mag-isa ka at walang suporta mula sa aming pamilya mo. Nawala ng lakas ang kanyang ama at tuluyan ang lumuhod sa harapan niya. Patawarin mo si Daddy kung wala ako noong kailangan mong karamay. Patawarin mo ang Daddy, anak. Lumuhod din siya at muling niyakap ang kanyang ama. Sa pagkakataong iyon ay para bang ayaw niya na itong bitawan dahil ayaw niya nang makita ang luha sa mga mata nito. Hindi po ako galit sa inyo, Dad. Wala po kayong kahit anong pagkukulang sa akin. Sobrang swerte ko po na kayong naging daddy ko. At sa susunod kong buhay, kung hahayaan man po ako ng Diyos na muling mabuhay sa mundong ito, kayo pa rin po ang hihilingin kong maging daddy. Ngumiti si Marem sa kanyang ama. Kapag wala na po ako, huwag ka pong malulungkot, Dad. Ayoko pong umiyak kayo. Ang pangit niyo po kasi pag umiyak. Huwag niyo rin pong sisisihin ang sarili ninyo dahil magagalit ako. Isipin niyo na lang po na naging masaya rin ako sa mundong ito. Palakas lamang ng palakas ang pag-iyak ng kanyang ama na umaalog na ang buong katawan nito. Habang pinagpapatuloy din ni Marem ang kanyang sasabihin. At sana rin po, habang nabubuhay pa ako, ay walang ibang makaalam tungkol sa sakit ko. Gusto ko po na dalawa lang tayo na makakaalam hanggang sa nalalabi kong araw sa mundo. Ayoko ko pa kasing makita na marami kayong umiiyak at nagsisisi. At para bang walang nangyari na lumabas sila ng opisina ng kanyang ama. Niyakap ni Marem isa-isang mga kapatid niya at panghuli ang kanyang ina. Akala niya ay hindi nababagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya pa rin pala napigil. Pasensya na ako, nabigla ko na naman kayo sa ginawa ko. Gusto ko lang kayong yakapin ng sobrang higpit at magpasalamat sa inyo sa lahat. Makahulugan na sabi niya na mas lalong nagpataka sa kanila. Maraming salamat po sa lahat. Kahit anong mangyari, tatandaan niyo po na mahal ko kayo. At kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo.
Muli niya silang niyakap at ninamnam ang pakiramdam ng mga oras na yon. Dahil alam ni Maren na iyon rin ang huling beses na mayayakap niya sila ng ganoong kahigpit. "What did you do the whole day?" Tanong sa kanya ni Alejandro. Nakahiga sila ngayon sa kama at yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Umiling siya. "Wala. I stayed in my room and slept." "Ganun ba?" Hinaplos nito ang kanyang buhok. "I hope you still enjoyed your day." "I did. Thanks for asking." Pinataka ni Alejandro ng halikang tuktok ng noo niya habang sumiksik naman siya sa katawan nito. Pakiramdam ni Mare may nawala ang lahat ng sakit na nadama niya kanina. Ngayon na nasa mga bisig na siya ni Alejandro. Para bang napawi ng mga yakap nito ang sakit niya. "I love you, Alejandro." Pagtatapat niya paglipas ng ilang segundo na sila'y magkayakap. "I loved you ever since we were just 12 years old. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang." Hindi naman sumagot si Alejandro at naramdaman din niya na lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Tiningala niya ito at puno ng emosyon ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. At kahit na puno ng luha ang kanyang mga mata, ay ngumiti siya rito. Inabot niya ang mukha nito at marahan itong hinaplos. "And I understand that we don't feel the same way." Dagdag pa niya. "Sapat na sa akin na hinayaan mo akong mahalin ka. Thank you for granting my wish. Thank you for making me feel loved and cherished for 6 months." Muli siyang umiti dito. At saka nilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito at pinagdikit ang kanilang mga labi. Habang ang luha niya ay wala pa ring tigil sa pag-agos. Wala naman siyang sagot na natanggap mula kay Alejandro. Ang mahalaga sa kanya ay nasabi niya ang tunay niyang nadarama. Na bago man siya mawala sa mundo, ay nalaman nito na minahal niya ito. "Oh, ano ng plano mo ngayon, Alejandro? I thought you will be filing a divorce para lang makapaghiganti ka kay Rowena." "I did. I filed a divorce 6 months ago." Sagot ni Alejandro kay Alex bago kinalabit ang gatilyo ng hawak niyang baril at saktong tumama iyon sa target. Hindi pa pinipirmahan ni Marem. Napailing si Alex at nilagyan ng bala ang baril na hawak bago tinutok sa target. "I bet sobrang hirap nang nangyari para sa asawa mo. Kaya siguro ngayon ay hindi niya pa pinipirmahan." At pinutok nito ang baril. Nag-usap na kami ni Marem. Ang sabi niya, she will sign the contract after 6 months. "And you will conclude your plan after 6 months? "Yeah." "At itutuloy niyo pa rin ang divorce niyo ni Marem?" "Yes, I guess." Sagot niya tsaka inilapag ang baril na hawak. Tinanggap niya rin ang pamunas na binigay ng isa sa mga tauhan niya. "Sa tingin mo ba talagang magagawa mo pa yun ngayon? Mukhang enjoy na enjoy ka na sa kung anong meron kayo ng asawa mo na paulit-ulit mong itinatanggi na mahal mo." "Ayoko madamay pa si Marem sa oras na ginawa ko ng plano ko," sabi niya. "Kung ayaw mo masaktan si Marem, then huwag mong ituloy ang plano mong paghihiganti sa pamilya ni Rowena. 3 taon na mula nang mamatay si Uncle. 3 taon na rin ang nagsasama si Auntie at ang ama ni Rowena. Auntie is now happy with your godfather. And that's exactly the reason why he wanted revenge. His father was powerful. Maraming may takot sa kanyang ama dahil nag-iisang anak ni Don Philip. Ngunit pinili ng kanyang ama na tapusin ang sariling buhay nung malaman na niloloko ito ng kanyang ina. At mas pinili ng kanyang ina ang kabit nito, ang ama ng kasintahan niya noong nasa high school siya. Plenano ng ina niya at kabit nito ang nangyari sa kanyang ama. Alejandro was just nothing before. He lacked power. His mother wields complete control over their company and organization. Itinago pa nga siya ng kanyang ina para hindi niya mabulilyaso ang plano ng mga ito. And until now, they remained on top. They are still powerful. Makapangyarihan ang bagong pamilya ng kanyang ina. Ang mga ito ang tanging kalaban ng kanilang organization. Once they find out that he's trying to revenge, maaari nilang saktan ang asawa niya. At ayaw ni Alejandro na madamay pa si Marem. And is using his ex-lover for his revenge.
Para mapalapit sa pamilya nito na mahigpit na lang kalaban, kailangan niyang mapalapit kay Rowena. He needs to keep his enemy close. But then, how can he proceed with his plan when his heart is conflicted, urging him to forgive and find happiness with a person bringing a smile to his face? Kung ako sa'yo, tatanungin ko ng sarili ko kung talagang gusto mo bang ipagpatuloy ang plano mo at malayo sa babaeng totoong nagmamay-ari na ng puso mo. Hindi madali ang malayo sa mga minamahal natin, kaya pag-isipan mo ng mabuti. Tiningnan ni Alejandro ng mabuti si Alex. Natawat na iling naman ito sa emosyon na naglalaro sa mukha niya. Man, it's so obvious na mahal mo rin si Mariam. Why do you keep on denying it? Hindi ulit siya sumagot. Nanatili lang na tikom ang bibig niya. Ngunit sa loob niya, batid niya na may tama na sinabi ni Alex. Alejandro cursed the idea of falling in love nang dahil sa nangyari sa magulang niya. Nang dahil sa pagpapakamatay ng kanyang ama dahil labis itong nasaktan sa ginawang pagtataksil, dahil labis itong minahal ang kanyang ina. Nangako na rin si Alejandro sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi siya iibig. He fears being powerless just like his father, all because of love. Ngunit, bakit tila kinain niya rin lahat ng mga sinabi niya? Bakit tila siya mismo ang lumimot sa sumpa niya? Muling nagsalita si Alex. It's time to let go of the pain, Alejandro. Kung sumumpa ka man na hindi ka iibig dahil sa nangyari sa iyong ama noon, then just forget it. Let your heart beat for Mariam. Be a slave to your heart. Ngunit bakit noong handa na nga siyang kalimutan ng galit at paghihigante? Kung kailan handa na siyang sundin ang kanyang puso, ay tila huli na ang lahat. Para bang wala na ring pag-asa para baguhin niya pa ang naging usapan nila ni Mariam noon. Pinirmahan na ni Miss Choi ang contract. Idediretso ko na po ito sa courthouse para tuluyan ang mapawalang bisa ang kasalin niyo. Nanlumo si Alejandro sa narinig. Kagad siya nagmadali na umuwi sa kanilang bahay. Nagbabaka sakali na makausap niya pa si Mariam. Ngunit huli na rin pala ang lahat ng pagdating niya. Sir, nawawala po si Mamaren. Wala na rin po kong mga gamit niya sa silid ninyo. Umakyat si Alejandro tungo sa kwarto ni Mariam at binuksan ang lahat ng cabinet. Tuluyan ang bumagsak kanyang luha dahil wala na nga roon ang gamit ni Mariam. Maging ang maleta nito ay wala na. Iniwan na siya nito. And just like his father, he found himself powerless. Tears streaming down his face. All because he succumbed to depths of love. Mapanglawang mundo para kay Mariam. Kahit saan man siya lumingon ay puting pintura lamang ang kanyang mga nakikita. Stand ng dextrose at mga aparatos ang nakapaligid sa kanya. Nakukulong lamang si Mariam sa apat na sulok ng kanyang silid. Makakalabas lang siya ng silid niya kung kailangan niya nang magpaaraw at nakasakay pa siya sa kanyang wheelchair at may mga nurse na lang na tumutulak sa kanya. Madalas ay nakahiga na lamang siya sa kanyang kama. Suot ang hospital clothes at bonnet dahil tuluyan ang naglagas ang buhok niya. Para na lang siyang isang tuyong dahon ngayon. Naghihintay na mahulog mula sa puno at tangayin ng hangin patungo kung saan. Kamatayan na lamang ang hinihintay niya. Miss Choi, you have a visitor. Imporma sa kanya ng kanyang nurse. Please let them in. Sagot niya. Ang kanyang ama at ang dating doktor na si Dr. Riego lamang ang inaasahan niya na bibisita sa kanya dahil dalawa lamang silang may alam patungkol sa lagay niya at kung nasaan siya kaya nagulat siya nang ang ina at ang kapatid niya ang pumasok sa loob ng silid kung nasaan siya. Anak! Agad na napaupo si Mariam sa gulat. Nagtataka na tiningnan niya ang kanyang ama na pumasok din sa loob. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung anong ginagawa nila dito. Bahagya lamang nang ngumiti sa kanya ang kanyang ama. Nagulat pa si Mariam nang lumapit sa kanyang tatlo. Ang kanyang ina at dalawang kapatid at niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak at paulit-ulit na humingi ng patawad sa kanya. Patawarin mo ang ate sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa iyo noon, Mariam. Patawarin mo ako kung nasaktan man kita. Please magpalakas ka at babawi ako sa iyo.
Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa'yo. Basta magpagaling ka lang. Mahal na mahal ka ni ate. Patuloy pa nito sa pag-iyak at pagmamakaawa sa kanya. Ngumiti naman si Marem. Inabot niya ang mukha nito at pinunasan niya ang mga luha nito. Hindi ako galit sa'yo. Kahit kailan na hindi ako nagalit sa'yo. But I still forgive you. Humingi rin ng tawad sa kanya ang Kuya Daniel niya na unang beses niya nakita na umiiyak. At kahit hindi naman siya galit sa kanila, ay pinatawad niya pa rin sila para nang sa ganon ay mapatawad din nila ang kanilang mga sarili. Patawarin mo rin ang mami kung hindi ko pa naparamdam sa'yo noon ang pagmamahal ko, anak ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Sabi naman ng kanyang ina na lahat ng mga nagawa at pagkukulang ay hiningi ng tawad sa kanya. Please, magpagaling ka at pangako, babawi kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Nagyakapan silang buong pamilya at hindi ito umalis sa tabi niya. Silang nagpantay at alaga sa kanya. Pinaramdam nila sa kanya na mahal din siya ng mga ito. Naranasan niya rin ang bagay na hinihiling niya na maranasan. Ang akala ni Marem ay mawawala siya sa mundo na hindi naririnig ang mga katagang yon sa kanila. Akala niya ay lilisanin niya ang mundo nang hindi sila nasisilayan. Kaya ngayon na nandito ang kanyang buong pamilya at naririnig niya ang mga kataga na gusto niyang marinig mula sa kanila, pakiramdam ni Marem kahit anong oras ay pwede na siyang mawala sa mundo. Dahil sa puntong ito, wala na siyang ibang mahihiling pa. Dahil kahit sa sobrang ikli ng panahon ay maramdaman niyang mahalin ang kanyang pamilya. Alejandro, anong ginagawa mo dito? Agad na nasipag-unahan ang pag-agos ng luha ni Alejandro nang makita ang sitwasyon niya. Halos hindi naman niya nagawa na makagalaw dahil nagulat siya nang makita ito. Hindi niya inaasahan na makita ito ngayong araw at hindi niya alam kung paano nito nalaman na nandito siya. Malaki ang hakbang na lumapit sa kanya si Alejandro. Hinawakan ang kanyang mukha habang umiiyak pa rin. What happened to you? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Inabot niya ang mukha nito at pinahid ang luha. Dahil ayoko na mag-alala ka sa akin. Ayokong kaawaan mo ako. Ayoko na mahalin mo ako dahil sa may sakit ako na walang lunas. Humikbi si Alejandro at hinawakan ang kamay niya. Sinabi mo na sana sa akin. Sana nadamayan kita. Walang tigil sa pag-iyak at paghingi ng tawad sa kanya si Alejandro at nadudurog ang puso niya na makita itong ganito. Patawarin mo ako, mahal ko. Hawak nito ngayon ang kanyang dalawang kamay at nakadikit ang noon nito doon. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa at nasabi ko sa iyo noon. Patawarin mo ako dahil mas pinili ko na saktan ka kesa hayaan ang sariling ko na mahalin ka. Marem smiled. Hindi ako galit sa iyo, Alejandro. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng galit sa iyo. Mahal kita at sapat na sa akin na naramdaman ko ang pagmamahal mo sa loob ng 6 na buwan. Sapat na yun para mapawi ang sakit ko at hindi ko masyadong maramdaman ang paghina ng katawan ko. Aaminin ni Marem na nasaktan siya nito. That he made her feel worthless and insignificant. Ngunit ganun pa man na hindi siya nagalit dito. Hindi siya nagtanim ng kahit anong sama ng loob dahil sa mga nagawa nito sa kanya. Sa halip ay mas lalo niya pa itong minahal. At ang makasama ito ngayong araw na ito ay sobra. Niyakap siya ng sobrang higpit ni Alejandro na para bang ayaw na nitong pakawalan siya. Napangiti naman siya at niyakap din ito pabalik. Mahal din kita, Marem. Patawarin mo ako kung matagal bago ko hinayaan ang sarili ko na mahalin ka. I'm sorry kung kailangan mo pang lumayo sa akin bago ko magpagtantong pagmamahal ko sa iyo. Mas naging mahigpit ang yakap nito sa kanya. At ramdam ni Marem na nababasa na ang suot niya sa mga luha nito. Mahal na mahal din kita. Napangiti si Marem habang ang luha niya ay wala ring tigil sa pag-agos na para bang tubig sa talon na walang katapusan at mas lalo lamang iyon na dumadami. Masayang puso niya na malaman na mahal din siya ng lalaking mahal niya. Ngunit nasasaktan din siya dahil kung kailan araw na lang nalalabi niya sa mundo, ay saka naman niya nalaman na mahal din siya nito. Ganun pa man ay inabot niya ang mukha nito at sa mababang boses ay nagsalita siya.
Salamat sa pagmamahal mo, Alejandro. Salamat. Dahil bago man ako mawala sa mundo, nalaman kong mahal mo rin ako. Sa totoo lang, hindi niya na hiniling na marinig kay Alejandro na sasabihin ito sa kanya na mahal din siya nito. Sapat na sa kanya ang mga masasayang alaala na nabuo nila sa loob ng 6 na buwan. Hinaplos niya ang mukha nito at sa malungkot na boses ay nagpatuloy. But please, don't center your emotions solely on me. Kamatayan na lamang ang hinihintay ko. As much as I want to be with you for a long time, hindi na maaari dahil hindi na pahayag ang mundo. I can't be with you, Alejandro. I'm facing a battle I can't win. And it's tearing me apart. I want you to find someone else. Someone who can share lifetime of love with you, as I can't be the one to fulfill that. Gusto ko na maging masaya ka, kahit sa piling pa ng iba. Nilapit niya ang mukha niya dito at ginawaran nito ng isang masuya at matagal na halik sa noo. Sa susunod na buhay, baka pwede na tayo hanggang sa huli. Pero sa ngayon ay kailangan kitang pakawalan at hayaan na maging masaya sa piling ng iba. Because life is fleeting and I want you to find happiness and love beyond the shadows of my inevitable farewell. Hindi, Alejandro said sternly. Hindi ako hahanap ng iba. Ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko. Ikaw lang ang iibigin ko hanggang sa huli. So please, don't ask me to find someone else dahil hindi ko magagawa na palitan ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Marem. Even if the world doesn't want us to have a happy ending, I will always love you. Hindi umalis sa tabi niya si Alejandro. Pinaramdam nito sa kanya na mahal siya nito at kahit anong gawin niya ay hindi ito lalayo sa tabi niya. Na kahit maag na siguro siya ay mahal pa rin siya nito. At sa loob nga ng hospital, habang nakaratay lang siya sa kanyang higaan, ay ginanap ang pangalawa nilang kasal. Sa pagkakataong ito, ikinasal sila na mahal na ang isa't isa. I, Alejandro de la Merced, take you, Marem Choi, to be my wedded wife. I promise to love and cherish you today, tomorrow, and even beyond. Even if the world tries to separate us, pinapangako na ikaw lamang ang tanging babaeng mamahalin ko. At habang sinasabi ni Alejandro ang mga katagang yon ay walang tigil sa pag-agos sa mga luha nito. Maging ang mga nasa loob ng silid na saksi sa kanilang pag-iisang dibdib at ang nagkakasal sa kanilang dalawa ay hindi napigil ang pagbuhos ng mga luha. Pinapangako ko rin na ikaw lamang ang tanging lalaking mamahalin ko. Wala akong kahit sinong ibang iibigin. At kahit gaano katagal ay hihintayin kita. Hanggang sa muli tayong magkasama. Iyon din ang ipinangako ni Marem sa kanyang asawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Naghihirapan na sa atang nagkakasal sa kanilang dalawa. Ngumiti si Alejandro, dumukwang at hinawakan ang kanyang mukha. At puno ng pagmamahal na boses ay nagsalita. You're so beautiful, my love. Walang kupas ang ganda mo. You're still the most beautiful woman in my eyes. Hinaplos ito ang kanyang mukha at tumitig sa kanyang mga mata. I am so happy to be your husband, my love. I love you so much. At mas nilapit nito ang mukha sa kanya hanggang sa tuluyan ang maglapat ang kanilang mga labi. Sa halik na lamang nila binuhos ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sabi nga nila, ang magmahal at maranasan na mahalin ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Love can make everything feel okay. Binibigyan ng liwanag ng pagmamahal ang mapanglaw nating mga mundo. And forgiveness holds the ability to lift the weight from our hearts.
making burdens feel lighter and allowing healing to mend even the deepest wounds. At sobrang masaya si Marem na hanggang sa nahuhuli niyang mga labi sa mundo ay naranasan niya kung paano magmahal at mahalin ng mga taong mahalaga sa kanya. Masaya at nagpapasalamat siya na binigyan siya ng lakas at pagkakataon na magmahal at magpatawad. Kahit sa maikling pagkakataon, naranasan niyang maging masaya ng sobra. The world may have denied them the chance of a happy ending, but their love for each other will endure. Hindi maalis sa isip at puso nila ang kanilang masayang pinagsamahan at pagmamahal para sa isa't isa, na kailanman ay hindi mabubura ng oras at haba ng panahon. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi man nauwi sa happy ending na pinangarap nila tulad ng mga nasa fairy tale, but the love they felt for each other will remain a poignant and everlasting chapter in their hearts. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli. Mahal ko. At iyon, ang huling kataga na binitawan ni Marem para sa asawang si Alejandro bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sobrang mahirap man para kay Alejandro na tanggapin na wala ng babaeng kanyang pinakamamahal at pinangarap na makasama habang buhay, ay pinilit niyang ituloy ang buhay. Baon ang mga alaala nila at pagmamahalang na mayapang asawa para sa kanya. Mahabang panahon na ang nagdaan, ngunit ang sakit ng pagkawala ni Marem ay nananatili sa puso niya na para bang ang lahat ng iyon ay kahapon lang naganap. Ganon pa man, ay pinipilit niya na maging masaya dahil bago mawala si Marem, ay iyon ang hiling nito na gawin niya. I miss you so much, my love. Until I see you again. Araw-araw kitang namimiss. At araw-araw din kitang mas lalong minamahal. Bulong ni Alejandro sa hangin, kasabay ng pagbitaw niya sa puting lobo na hawak at hinayaan niya na lumipad sa kalangitan at tangayin ng hangin, palayo sa kanya. Nagbabakasakali siya na dalhin ang lobo na iyon ang gusto niyang sabihin sa kanyang pinakamamahal na si Marem. Tiningnan ni Alejandro ang kanyang ina at magulang ni Marem na nakatanaw sa kanya. Kapwa may lungkot sa mga mata nito na makita siya. Maging si Rowena na humingi rin ng tawad kay Marem noon ay pinatawad din ni Marem. Nandoon din at nakatanaw sa kanya. Tinupad din ni Alejandro ang isa pang hiling sa kanya ni Marem. Mas pinili niya na hindi na ituloy ang plano niyang paghihigante at mas pinili niya na magpatawad at bigyan ng pagkakataon ng kanyang ina kaysa tuluyan silang lumunin ng galit, at sa ginawa niyang yon ay nabawasan ang bigat na nadarama niya. Ilang taon pang lumipas sa hindi inaasahan na pangyayari ay naaksidente ang sasakyan na sinasakyan ni Alejandro. Bumangga ang sinasakyan niya sa isang truck at nagkayupi-yupi ang kotse niya. Ngunit sa halip na malungkot habang tumutunog ang sirena ng sasakyan ng mga pulis at ambulance ang kanyang mga naririnig, napangiti pa si Alejandro. Para bang natutuwa pa siya sa nangyari sa kanya dahil alam niya na makikita niya ng babaeng pinakamamahal pagkatapos ng mahabang panahon na pagkawalay at paghihintay. Sa wakas ay magkakasama na ulit silang dalawa. Love! Uy, love, gising ka na ba? Malambing na boses ng isang babae. Sunod pang naramdaman ni Alejandro ang pag-alog sa katawan niya. Gumising ka na riyan, love. Kanina ka pang natutulog. Umiiyak ka pa. Nag-aalala na ako. Gising ka na, please. Minulat na Alejandro ang kanyang mga mata at napangiti nang makita ang napakagandang mukha ng kanyang asawa na nakangiti rin sa kanya. Para itong isang anghel na suot na kulay puting bestida. Naupo naman si Alejandro at niyakap ng sobrang higpit si Marem. Anong nangyari, love? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Marem. Kumalas siya sa yakap at kinulong ang mukha nito sa kanyang palad. Nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Tumitig siya sa mga mata nito na nag-aalala pa rin. I'm glad it was just all a bad dream. Masaya ako na nandito ka at kasama pa rin kita. Inabot din ni Marem ang kanyang mukha at pinisil yun. Shhh, masamang panaginip lang yun. Andito lang ako. Hindi na ulit ako malalayo sa'yo. Sabi pa nito. At bago, binagyan ng halik ang kanyang mga labi. Mahal na mahal kita, Alejandro. Mula noon hanggang ngayon. And I love you too, Marem de la Merced. Sa haba ng panahon, ikaw pa rin. Walang iba.
Mahal ko rin po kayo, Mommy and Daddy. Sabi naman ng kanilang 7 taong gulang na anak na hindi nabigyan ng pagkakataon na masilayan ng mundo noon, ngunit ngayon ay kasama na nila. In their first life, the world denied them a happy ending. But in the afterlife, they found each other once more. Doon ay natuloy ang naudot nilang pagmamahalan noon na kasama ng kanilang anak. And with the assurance that a happy ending awaited them. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!